Bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte ay siniraan ngayon ng palasyo? E di syempre, to make the long story short, alam po natin na napapraning na po itong administrasyon na ito. Kasi hala, baka tatakbo ito sa 2028 si VP Sara. Siraan na natin ang siraan. Siraan na natin ang siraan. Oh. At hindi nila namamalaya na ang taong bayan, nag-o-observe lang ang taong bayan. Tayo, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, tayo. We are just observing kung paano po dinala ng Malacanang o itong mga kalaban ni VP Sara, no? Kung paano nila gugurgurin ang pangalan ni VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating itatalakay ngayon, no? Pasensya na po kayo sa aking boses kasi medyo paus tayo ngayon because of my cough, no? Pero patuloy pa rin tayo, no? Walang iwanan dito sa Donmar TV, di ba? Walang iwanan, Pexman. Ito. Ano bang pag-uusapan natin? Ito, kasi may napansin ako sa balita ngayon na ang pautot nitong administrasyong Marcos ay salen. Yan ang ilang salen na naman ang ilang target ngayon na parang ipinalabas nila na kami nga lalabas tayo ng mga salen para si VP Sara rin ay magpalabas ng kanyang salen. Di ba? Kasi alam ko ng naratibo nitong administrasyon na ito, especially itong mga kalaban ng mga Duterte. Pilit nila, okay? Ito yung buod ng storya Pilit nilang i-link si VP Sara dito sa flood control. Pilit nila. Kahit saang anggulo mo titingnan, no? Kahit saang anggulo mo titingnan, wala talaga. Hindi mo talaga makikita na VP Sara is involved in flood control. Pero ngayon, itong si VP Sara sinisiraan ngayon ng Malacanang. Okay? Kasi flood control projects, alam naman natin na ang gumagawa ng mga anomalya dyan, mga congressman, mga district engineers, pero sobra namang far out kapag ililink si VP Sara dito sa flood control. Ganyan na po ang administrasyon ngayon. Okay? Mamaya, papakita ko yan kasi pag-usapan natin yan okay? At heto, panuuri natin itong hearing rin ni Senator Marcoleta, no, na tinanong niya itong si Vince Dizon patungkol po dito sa DPWH na meron pong ilang mga kongresista, no, na nag-a-appoint ng mga district engineer. Sila ang nag-a-appoint ng district engineer. So halata na, no, kung sino ang nag-appoint dito sa district engineer. Delikado na yan. Delikado na yan. Okay? So, yun po muna ang pag-uusapan natin pero bago tayo magsimula, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte ay siniraan ngayon ng palasyo? E di syempre, to make the long story short, alam po natin na napapraning na po itong administrasyon na ito. Kasi hala, baka tatakbo ito sa 2028 si VP Sara. Siraan na natin ang siraan. Siraan na natin ang siraan. At hindi nila namamalaya na ang taong bayan, nag-o-observe lang ang taong bayan. Tayo, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, tayo. We are just observing kung paano po dinala ng Malacanang o itong mga kalaban ni VP Sara, no? Kung paano nila gugurgurin ang pangalan ni VP Sara. To the point, sa kanilang obsessed sila na masiraan itong si VP Sara, pinipilit talaga nilang i-link itong si VP Sara sa flood control. Wala na. Diba? Pero, ang nakagandahan dito sa ipapakita ko sa inyo na video ay instead na itong mga investors na ito ay dito sila
umaasa at maniniwala sa Pangulong Marcos, bakit si VP Sara pa ang in-invite nila bilang speaker sa kanilang event? Diyan ka magtataka. Kasi itong mga investors ngayon na gustong mag-invest dito sa Pilipinas, ma-local man o here in the Philippines o outside from the Philippines, foreign investors, diyan mo talaga makikita na wala na silang tiwala sa presidente. Oh, totoo. Oh. Kasi they are not satisfied of what the president is doing right now about the flood control corruption. Eto, panoorin po natin ito. Bumalag si Vice President Sara Duterte sa may pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito. Imagine that one. Pilit talagang ipinasok ang kanyang pangalan dyan sa flood control scandal. Wala na ba kayong ibang maisira sa kanya? Di ba? Wala na talaga silang ibang maisip na paraan kung paano nila sisiraan. Pati flood control, ipasok nyo yung vice presidente na hindi man yan niya trabaho. Oh my goodness! Ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 election. Alam mo, Bongbong Marcos, umiyak ka na lang. Isama mo na si Castro. Umiyak ka na lang. Hindi mo na yan mapipigilan. Ang taong bayan, VP Sara 2028 na talaga. Kahit anong sira mo pa. Siraan nyo ng siraan si VP Sara, hindi na maniniwala ang taong bayan. Ay nako. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Which is totoo. Totoo naman eh. Di ba? Sabi niya sa SONA. Ano sinabi niya sa SONA? Di na ba kayo nahiya? Ha? Flood ko. Siya rin ang nagmamayabang na 5,500 flood control projects na ang natapos. Pagka sunod na SONA, di na ba kayo nahiya? Ha? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yung corruption dyan, bla 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 bla. Ang dami niyang iyak-iyak dyan eh. So, alam mo, Mr. President, no? Wala kang ginawa. Sa korupsyon na lumalaganap ngayon, ang solusyon ay nasa harap mo. Nasa harap mo. Tingnan mo lang, Mr. President, yung mga kaharap mo araw-araw, tingnan mo, kung sino yung mas malapit sa mukha ng buhaya, yun. Biro lang naman. Basta, Mr. President, the solution to your, the answer to your, baliktad ka agad. The answer to your solution, Mr. President, is right in front of you. Ay, mahirap talaga yung mag-solve ka ng problema ba, no? Na alam mo yung solusyon. Oh, mahirap talaga yung mag-solve ka ng problema na alam mo na yung solusyon. Oh, paano? Ito lang. Paano mo masosolve ang isang problema na alam mo na ang solusyon? Mahirap yan. Kagaya rin yan sa, anak ko, no? Ang hirap gisingin. Ganun ba? Ang hirap gisingin ng yung patulog-tulog. Alam mo nang gising, ginigising mo pa. Di ba? So, yan rin yung problema ni Bongbong Marcos. Alam niya na ang solusyon. Alam niya na kung sino. Pero, paano yan niya masusolusyonan? Back to you. Ay, nako. So, ika nga, sabi ng iba, the answer, paano yan? Ang problema na korupsyon natin, no? Masosolve lang yan kung si Bongbong Marcos ay mag-step down. Ay, nako. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari... Di ba? Si VP Sara nga, hindi nga siya nag-expect na talagang totally ma-eradicate ang problema ng korupsyon. Ang sinasabi lang niya dito, kahit man lang mabawasan lang. Yan kasi yung in-expect natin, di ba? Yung sinabi niya sa SONA na mahihaya naman kayo, iimbestigahan ko yung mga anomalya. Ano ba? Nabawasan ba? Wala. Di ba? Yung mga rally-rally niyo doon sa Menjola, sa EDSA, yung useless yung lahat. Na-useless na lahat. Hanggang ngayon, walang napapanagot. Walang napapanagot. No wonder na itong mga investors na ito, galit na kay Bongbong Marcos. Hindi na siya in-invite ng kanyang event, kundi si VP Sara na ang in-invite. Di ba? Sampal yan sa mukha ni Castro.
BBM pala. Hindi, kasi pag sampal mo ganun, gumanon si si Presidente Marcos ano ba, sampal sa katotohanan ba? Hindi literal na sampal. Pag sampal ng ganun, pag ganun, si Castro yung nakaganyan. Tatamaan si Castro. Hindi literal ibig kong sabihin, hindi literal na sampal. Meaning, sampal po sa mukha ni BBM na hindi po siya ang kinuhang invited guest speaker sa isang event ng mga investors. Sampal yan sa kanyang mukha. Bakit si VP Sara? That's one way of saying na mas mapagkakatiwalaan po si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Kahit nga drug test, ayaw nga di ba? Ayaw nga makipag-drug test. Paano ka maniniwala sa isang taong ayaw makipag-drug test? Ano po ay kabaligtaran? Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Layunin nila siguro, mga kalaban ni VP Sara, lahat ng mga Duterte ikulong. Kulang na lang ikulong si VP Sara, ikulong si Bongo, ikulong si Bato. Ikulong nyo na lahat. Alam nyo, ito yung mga tao na hindi nila kaya talunin sa eleksyon. Wala silang gagawin kundi mag-power tripping na lang. Walang hiya, no? Wala talagang hiya. Ito, katabi, yan, sa nakikita nyo ngayon, katabi ni VP Sara ito mga big investors, okay, sa isang event, okay, na in-invite dyan si VP Sara na maging guest speaker. So meaning to say, they are looking forward. Sa tingin ko, in my opinion, they are looking forward na si VP Sara ang mapresidente sa 2028. Ipinakita na namin ni VP Sara na ikaw yung mapagkakatiwalaan namin. Parang ganon yung gesture na yan Okay? Panoorin pa natin. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Sa totoo lang, no? Isa lang talaga ang description ng administrasyon. Obsession. The obsession. They are obsessed of power. That's what I mean, ha? Kasi meron kasi isa dyan, Meron kasing isa dyan na sa tingin niya, ang plano niya, wala na. Nabiyak na yung plano niya. Merong isa dyan na gusto talaga, may plano talaga na maging presidente. Biyak na nararanasan na niya kasi ang isang battle na wala siyang kalaban. Sanay siya sa isang battle na walang kalaban. Imagine, sundalo ka, nagbitbit ka ng jaril, putok ka ng putok na walang kalaban. Parang ganun ba? Parang ganyan po ang gusto niyang mangyari. Hindi ko na lang i-mention yan sino. Kasi alam kong alam na ninyo. Meron kasing isa dyan na government official na nanalo na walang kalaban. Okay? Tapos, sa local yan. Ngayon, tapos gusto niya na ganyan rin ang mangyari sa nasyonal. So gusto niyang i-impeach itong si VP Sara para wala siyang kalaban sa 2028 running for president. Di ba sablay? Hindi yan uubra. Di ba? Kasi po, ganito yan. Kung ang ating Panginoon, okay? Let's go to biblical wisdom. Kung ikaw po'y destined, destiny ba? If you are destined to be the president of that country, kahit anong gawin nyo pa, kahit anong kabalastugan, kahit anong paninira nyo pa, hindi nyo yan mapipilit, siya talaga ang maging presidente. Kagaya rin yan sa nangyari noon kay Tatay Digong. Who knows na bigla siyang sumulpot bilang candidate for president. Diba? Makailang beses na niyang nag-deny siya na ayaw kong maging presidente kasi wala kong makinarya, wala kong pera. Wala, tumakbo siyang walang pera. Ni isang local official ng mga mayors, governors, congressman, walang sumuporta sa kanya kahit isa. Kasi nga, walang makinarya doon, nakasuporta kay Rojas lahat. Si Rojas man yung malakas niyang kalaban at that time. Because Rojas is the candidate of the administration ni Pinoy.
bakit nanalo pa rin si Tatay Digong at that time? Nanalo siya because he is destined to be the President of the Philippines. Dinisenyo na yan ng Panginoon. And that's what I feel right now with BP Sara also. That's what I feel. Kahit bali-balik tarin mo yan. Kahit siraan nyo, i-impeach ninyo, para sa akin, this woman is destined to be the President in 2028. Hindi mo na yan makikita mo mararamdaman mo yung presence. Si Bongbong Marcos, pupunta siya ng iba't ibang lugar. Kitang-kita mo gaano kalasaw po yung reaksyon ng tao sa kanya. Wala. Para bang para kang nakikita ng isang river na para kang nakikita ng isang river na wala ng tubig. Yan ang kay Marcos. Pero dito kay BP Sara, para kang nakakita ng river na kay lusog-lusog. Ang daming tubig. Tingnan nyo. The people are overflowing. Overflowing kapag nandyan ang presence ni BP Sara. Pero kung si Marcos, wala. Tingnan mo yung the silence of the night. Gabi ba na wala ng tao. Ang maririnig mo na lang, ganyan po ang naririnig. Tingnan nyo yung mga lakad ni Bongbong Marcos. Ganon. Kulang na lang ng sound effects. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. Ay, nako. Ambot sa imo, Bongbong Marcos. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Isa yan. Yang ICI na yan, dagdag budget yan. Useless. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumakas. Buwelta dyan ng ICI. Saan ka makakita niyan? Ayaw nga nilang i-livestream. Di ba? Tapos, ang nakakatawa pa, ginawa pang state witness yung ango-ango. Sinong taong bayan hindi magagalit niyan? Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong evidence. Isa ka pa. Ay, nako. I-livestream nyo nga yan. Sa anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. Ang galing, ang madaling sabihin. Mahirap gawin. Yun lang. Kung saan ang investigasyon namin patungo doon, saan ba kayo? Saan na ba kayo? May tanong nga, saan na ba kayo? Saan na ba kayo? Parang lumihis kayo ng daanan di ba? Papunta na tayo doon sa langit, pumunta kayo doon sa impyerno. Di ba? Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga... ito na yung mga Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman